Biggest political showdown in Canada this year is set to happen on April 28, 2025. Yes mga kababayan, election time na naman dito sa Canada. Bagong Prime Minister, bagong direksyon at posibleng bagyo ng pagbabago pagdating sa immigration, housing, healthcare, pagdating sa trabaho at mga foreign policy. At yan guys ang ating pag-uusapan sa ating video for today. Matagal nga akong hindi nakapag-vlog, naging busy tayo sa mga bagay-bagay at kapag natigil mo na, parang ang hirap nang bumalik, parang lagi kang nabibisi, lagi merong dapat gawin, unahin. Pero ngayon po tayo ay nagbabalik loob sa vlogging. Ayan, sana po ay patuloy niyo pong suportahan ng ating. At ayun nga guys, magkakaroon ng snap election dito sa Canada. And ito ay mangyayari nga sa April 28, 2025. Yung iba sa atin siguro, lalo na yung mga nasa Pilipinas na hindi masyadong nakasubaybay dito sa politika sa Canada, natatanong nyo po siguro sa inyong mga isip bakit napaaga yung election. I've just requested that the Governor General dissolve Parliament and call an election for April 28th. For April 28th. Ang Prime Minister na si Mark Carney na bagong upo lang nitong nakaraang March 14 as Prime Minister na pumalit kay Justin Trudeau ay nagtawag po siya ng snap election. Ito po ay dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at Canada patungkol sa mga tariff. Si Trump na nag-impose ng mataas na tariff sa Canadian exports at nagbanta pa na gagawing 51st state ang Canada. At ayon nga kay Carney, ito na ang most significant crisis of our lifetimes at kailangan niya ng malakas na mandato mula sa mga Canadians para harapin ang mga banta sa ating economy at soberanya. Pag-uusapan natin guys yung mga background, yung mga plans and platform ng mga nangunguna sa eleksyon. Ayan. Actually, 3 tao lang dito yung ating i-discuss. By the way guys, ito nga pala yung post ko sa aming Facebook, Vamos Canada. Actually, mas active nga po ako dito sa aming Facebook. Ayan, meron tayong mga daily uploads. And kayo guys, pagdating dito sa snap election, sino ba yung binoto ninyo? And sino ba yung iboboto ninyo kung hindi pa nakaboto? Feel free to share to our comment section. Napakataas ng turnout ngayong 2025 federal election. Over 7.2 million Canadians na ang bumoto through advance voting, which is 25% increase compared to 2021. Ibig sabihin, mas engaged na yung mga tao sa political process and naglo-look forward na talaga sa bagong minister. And masasabi natin na clearly yung mga voters are looking for leadership that can address issues with real solutions. From the rising cost of living, housing affordability, healthcare, and economic recovery. Public sentiments shows na gusto ng mga tao na makakita na ng hindi lang puro pangako, kundi may solusyon talaga. Marami na ang bumoto but still the final outcome is still uncertain. Kaya sa mga hindi pa po nakakaboto, ayan, this is your chance na ma-shape ang future ng Canada. So ayun guys, yung iba sa atin mga nakaboto na, especially yung mga actually para lang naman sa mga citizen, ayan. And I hope talaga na napag-isipan ninyo yung mga iboboto. Hoping talaga na maupo sa pwesto ang tamang tao. Pag-usapan naman natin guys, yung mga nangunguna sa poll and ano yung mga background nila, ano yung mga gusto ng tao sa kanila at yung ayaw ng mga tao din. Ito ay as of April 24, 2025 pero hindi ko na sure kung meron pang mas updated dito pero malamang baka meron. Pero significantly makikita natin talaga kung sino lang talaga yung naglalaban. Pag-usapan natin si Mark Carney. So siya yung dating governor ng Bank of Canada at Bank of England. Si Carney ay isang political newcomer pero may malawak na karanasan sa global finance. Pinalitan niya si Justin Trudeau noong January 2025 matapos itong magbitiw. Pag-usapan naman natin ang kanyang key platforms and plans. Number 1 sa housing.
target na magpatayo ng 500,000 na bagong bahay kada taon sa loob ng 10 taon at magbibigay din ng pondo at incentives para sa mga home builders. Number 2, tax cuts. Magbabawas ng 1% sa middle class tax rate at aalisin ang GST para sa mga first-time home buyers sa bahay na hanggang 1 million. Number 3, sa economy and trade, maglalaan ng 5 billion Trade Diversification Corridor Fund para sa infrastructure at job creation. Magbibigay din ng $2 billion strategic fund para sa auto sector bilang tugon sa US tariffs. Para naman sa defense and security, mag-i-invest ng 2% ng GDP sa defense, palalakasin ang military at magpapalawak ng presence sa Arctic. Para naman sa climate and energy, palitan ang carbon tax ng Green Incentive Program at mag-invest sa clean energy projects. Pag-usapan naman natin yung mga gusto ng mga tao kay Mark Carney. So, number 1, yung economic expertise. Malawak ang tiwala ng publiko sa kanyang kakayanan sa ekonomiya, lalo na sa pagharap sa US trade tensions. Next, trustworthiness. Ayon sa survey, 48% ng Canadians ay nagtitiwala na tutuparin ni Carney ang kanyang mga pangako kumpara sa 25% kay Pero ano naman yung mga ayaw ng tao sa kanya? Number 1, political inexperience. Bilang bagong muka sa politika, may agam-agam ang ilan sa kanyang kakayanan sa politika. Number 2, perceived elitism. So, may ilan na nakakita sa kanya bilang bahagi ng financial elite na maaring hindi siya makarelate sa mga karaniwang mamamayan. Next, pag-usapan naman natin si Pierre Poilievre. Siya ang leader ngayon ng Conservative Party dito sa Canada at naging leader ng opposition since 2022. At 25 years old, naging MP or Member of Parliament na siya. Before, part siya ng cabinet ni former Prime Minister Stephen Harper. At ngayon, kilala siya sa pagiging vocal about economy issues, mataas na cost of living, at hindi rin siya pabor sa carbon tax. Pag-usapan natin ang kanyang mga platforms and plans. Number 1, sa housing, ipapatupad ang Build Homes Not Bureaucracy Act para pabilisin ang home construction. Magbebenta ng 15% ng underutilized government buildings para gawing affordable ang housing. 2, tax cuts. Magbabawas ng 15% sa lowest income tax rate at aalisin ang federal sales tax sa mga bahay na mas mababa sa $1.3 million. Para naman sa energy and environment, tatanggalin ang carbon tax at magpopromote ng green tech tulad ng carbon capture. Magpapabilis ito ng mining para sa EV materials. Pagdating naman sa usaping immigration, suportado ang legal na immigration pero gusto niya na mas mahigpit na border control. Magbibigay din ng suporta sa skilled immigrants para sa licensing at exams. At para naman sa crime and safety, magpapatupad ng mas mahigpit na batas kontra sa human trafficking, firearms smuggling at fentanyl offenses. At pag-usapan din natin ano ba yung mga gusto ng tao kay Poilievre. Number 1, straightforward messaging. Malinaw at direkta ang kanyang mga mensahe or speech na talagang effective at nakaka-relate para sa mga botanteng naghahanap ng pagbabago. Number 2, populist appeal. Malakas yung suporta niya mula sa mga botanteng pagod na sa status quo at naghahanap ng bagong direksyon or totoong pagbabago. Pero ano naman yung mga ayaw ng tao sa kanya? Number 1, trust issues. Parang lahat sila may trust issues na no, sa mga tumakbo at nakikita nila sa politika. So anyhow, ayan. Number 1, trust issues. Ayon sa survey,
56% ng Canadians ay may negatibong opinions kay Poilievre at 27% lang ang nagtitiwala na tutuparin niya ang kanyang mga sinabi or mga pinangako. Number 2, association with Trumpism. Ang kanyang Canada First stand ay naiko-connect ng ilan sa populism ni Trump na hindi tanggap ng lahat. So ayun guys, I hope na ma-share po ninyo sa ating comment section kung sino yung naboto ninyo or plano ninyong iboto and ano yung paniniwala ninyo kung bakit siya yung inyong binoto. Ayan. So ayun guys, that's it for today's video. Thank you for watching. I'll see you again. Bye for now.